ginagawa namin, syempre, after nung arrival namin is yung mag-prepare para sa outreach. Punta ng grocery, mamili ng mga dapat bilhin, na mga ipamimigay. At so, paano nyo din-decide yung mga bibili nyo? Actually, it's already... Nagpunta na doon ahead sila, Kuya Romer. They were ahead of us, a day ahead of us. Tapos may listahan na ng kailangan bilhin. Tapos nag-scout na rin sila kung saan pwedeng mamili ng mura. Nakipag-coordinate na sila sa mga SFC Cebu. Kung ano yung mga kailangan ng mga charities na pupuntahan namin. Biscuits, bigas, mga toiletries, mga fruits, mga basic needs ng mga bata, tsaka mga lolo, mga milk, gano'n. Tapos parang ano rin blessed din kami kasi hindi kami nahirapang mag-uwi ng mga bibilhin. Kasi may mabait na jeep na nagsakay sa amin. At saka sa dami namin, sa dami ng pinamili namin, sa dami rin namin, hindi mahirap dalhin. Talagang tulungan. Tulungan talaga. Tapos, yun nga, blessing in disguise si Manong jeepney driver kasi pumayag siya na arkilahin yung jeep pabalik dun sa accommodation namin. Same night muna, nag-pack kami. Sinegregate na yung para sa mga kids, sinegregate na yung para sa mga oldies. So, yun na nga, kinabukasan. Next morning. Minute na namin yung mga SFC Cebu. So, sabay-sabay na kami pumunta doon. Ang una namin pinuntahan is yung Missionaries of Charity, yung sa mga bata. Nandito na kaming lahat sa isang sakyan going to Missionaries of Charity. Ito na, naisakay na namin lahat ng mga dadalhin namin. Sino ba nagpatas niyan? Kompleto na po kami, kasama na po namin yung mga mga titas na pala. Mga sisters. We're here na guys. Sa venue na salamat po ng charity, Missionaries of Charity. Bababa na lang namin yung mga gamit namin. And I think the kids are already ready. Ang ina-expect namin ng mga bata is about 20-something na bata. 20-something na age sa 10, 11. We were mga malalaki expecting kids na makukulit. Pero pagdating namin doon, nakita namin sila na ang babata pa talaga. Na siguro mga 3, 4, 5, something actually, like that. Malnourished sila. And malnourished. So, they look like 5 or 6, pero meron dalawa doon na 9 years old na. Tapos may isa doon na case na she got sick, iniwan na siya ng mom niya sa hospital, iniwan na. So, yung charity na yung nung nag-alaga at nagpagaling sa kanya. Tapos yung mga food na pinamili pa namin. Parang sobrang dami. Sobrang dami kasi hindi pala sila ganun kalakas kumain. Kasi dapat, since mga bata pa nga lang, parang alam mo yun, usual na, may sukat. Kumbaga yung isang food yung isang pack na 2-piece chicken, na 1-piece chicken at saka spaghetti, kailangan pa yung hatiin kasi hindi siya mauubos ng isang bata. After nung kumain kami, yung natira is dinala rin namin sa kabilang charity, Home for the Aged. So, megwing muna kami dun sa bloodletting. Fortunately, nakapag-donate naman kami. Yung mga certified blood, magpapacheck kami kung pwede kami mag-donate ng dugo for one of James, yung dugo natin later na lang. For one of the titos or tita na kahit nangangailangan. Magpapacheck. So we're now here at the hospital. Videographer. Assistant videographer. Hello po. Good afternoon, good morning. Welcome to Chongwa Hospital. Nandito po kami ngayon sa Chongwa Hospital. Magpapacheck po kami for blood donation. Kung pwede kami mag-donate ng blood para sa isa naming kapatid dito sa Cebu na nangangailangan ng dugo. And hopefully lahat kami makapag-provide kasi it will help talaga para sa kanila. Kami blood donors. Out of ilan na tines, tatlong bags na lang kasi yung kailangan. So, ayun, si Tito Jeff, si Tita Glenn, at si Tito Romer nakapag-donate that time. Kami yung mga tapos after nung bloodletting, nagpunta na kami sa Home for the Aged. And we're now here guys at the Missionaries of Charity Day. Pero this is Home for the Aged. Kung kanina mga kids ang binisita namin, ngayon naman mga not so young. Not so young. James, yung mga ibang gamit, James, pakikiko na lang. Oo.
Yan. Para may gawin ka naman yun. But since bawal kami magbuhat ng mabigat dahil katatapos lang namin mag-donate ng blood. Yan. Jeff, dito Jeff. Ano yan? Yan. Ito siya. Missionaries of Charity. Gasa sa Gugma. Home for the dying destitutes. Yan. We're here now. Kasama pa rin namin sila sisters and brothers. Sino? Sisters, si brother, si sister, si sister. Yan, sila po yung mga ano namin dito. Guide. And doon yung pinaka medyo emotional. Parang may kurot sa puso kasi ayun parang Kasi para sila yung mga lolo't lola na inabandon na longing for a family. Tapos yung makikita mo sa face nila na thankful sila. Tuwang-tuwa sila na may bumisita sa kanila. Alam mo yun? As in, kahit na walang time na hindi sila magsasabi ng thank you. Yes. Na sobrang galak na galak Kahit na hindi nandun. sila magsalita, makikita mo sa mga mukha nila, sa mga mata nila na ang masaya sila kasi may bumisita sa kanila, may nagbigay sa kanila ng ano. At ang nakakatuwa dyan, merong nag-offer pa ng song from one of Pusong them. Bato. Pusong Bato. Pinakanta pa kami ng Pusong Bato. Of all songs, Pusong Yes. Bato po yung kinanta niya. Isa po siyang, pero ang galing ni Lolo kasi siya yung nag-gitara, siya talaga yung nagsabi na, sige ako mag-gitara, after ng prayer ako yung mag-gitara. Parang siya na yung nag-volunteer sa amin. Halos ayaw niya kaming paalisin doon sa orphanage. Parang once lang ata, bira kasi silang bisitahin. So parang nung nagbisita kami, sobrang galak na galak sila. And hindi lang old, ang mga lolo't lolay nandun. Andun din yung mga parang youth or mga teens na alanganin sa age. So doon na sila nilagay kasi parang hindi sila pwede doon sa mga kids. So doon sila nilagay sa home for the aged. Actually, parang hindi nga siya home for the aged, parang home for the sick and dying, something like that. Na mga inabandon na ng pamilya nila. So, ayun, parang medyo nakakaantig lang ng puso. Both charities, hindi namin pwedeng kuha ng pictures or ng videos yung mga pinuntahan namin kasi for for privacy and security na rin ng mga bata at saka ng mga lolo't lola. So, pero dahil matigas pa rin ang ulo namin, pumusplit pa rin kami ng mga konti. So, I think makikita nyo pa rin sila. Pero i-blurred na lang namin yung mga faces. Parang be thankful of everything na napakaswerte natin. Kasi, lalo na dun sa mga kabataan, lalo na sa mga bata ngayon na masyadong nakakain ng modern world, ng modern age, na kapag hindi na ibigay yung gusto, is medyo nagka-tantrums or something. Na parang end of the world na parang gano'n. Na parang, no, hindi dapat gano'n. Kasi kung iisipin mo, may mga bata na kahit simpleng pagkain, hindi nila matikman, yung tipong gano'n. So, kung magrereklamo ka sa isang bagay na hindi mo nakuha, parang isipin mo, ay may mga tao pala may mga bata pala na etong mga bagay na to na nasa akin na hindi nila nakukuha. Yung tipong gano'n. So, be thankful, lalo na sa mga kabataan. For me, yung experience, yung pay it forward, parang eye-opening din siya. Kasi parang first time ko rin yun magpunta ng orphanage, ng home for the aged. It's parang sobrang least sa ina-expect ko. Na parang pagdating ko, ay, ganito pala. Yung on the way pa lang talaga dun sa orphanage ng mga bata, struggle na talaga siya. Pero, sabi nga namin, sabi ko nga, parang hindi tayo lalabas ng buhay dito. Kasi, sobrang squatter na, na kapag, yung tingin ng mga tao, parang, na yung tingin nila sa'yo na ibang mukha ka, hindi mo alam paano mangyayari. Iisipin mo, you're still blessed na nagkaroon ka ng ganitong buhay, unlike them. Tapos, lalo na yung mga bata. Kasi yung nahawakan, naalagaan kong bata, tsaka naalagaan ni Jeff na bata, magkapatid yun, 4 sila. Tapos imagine na 4 sila, nakuha pa silang i-abandon ng parents nila. Tapos sobrang malnourished pa and everything. So parang, pero ang kukita mga bata, parang nila, kawawa kung pababayaan lang sila talaga. So, buti na lang nandyan yung missionaries of charity. Pero mapapaisip ka, bakit may mga couple na they wish to have kids pero hindi sila, tapos sila yung mga parents ng mga yun, nagkaroon sila 4 pa, tapos bigla na lang ganun pa yung gagawin. So
yun, parang eye-opening. Tapos yung din pagpunta sa Home for the Aged. Parang, it's something na parang makikita mo na how kids value their parents nga. Na, yun. So, yun. Parang it felt great serving them. Lalo na yung kahit simple food lang yung binigay namin sa kanila. Parang sobrang bawat bigay mo may thank you. Yung ngiti nila, parang napakalaking bagay nung simpleng ngiti, yung simpleng tawa nila, yung mga simpleng hawak ng mga lola, ng mga lolo, yung simpleng yakat ng mga bata. Yung kahit gano'ng kainit doon, pero yung thank you nila, yun yung magpapawi sa'yo na parang it's all worth it. Parang gano'n. Tsaka yung pag-appreciate nila sa mga binigay namin, lalo na yung timba. Joke lang. Kaya yun. So, we are grateful and thankful sa opportunity na pinagkaloob sa amin ni God to serve others and to pay it forward. It was really a meaningful trip kasi it's not just a trip ng barkada, kundi parang with a purpose talaga na to help them. Parang before we enjoyed para sa sarili namin, we made sure na i-share mo muna namin yung blessings. And thankful din sa mga nag-donate, sa mga nagbigay in kind. And cash and in kind na parang kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mabubuo yung outreach na yun. And we forgot na sabihin yung aside from visiting the charities, yung as in yung second to the last day natin, nag-street sharing pa tayo. Kasi meron kami pang mga natira sa last day na natin yun. Kasi babiyahin na tayo natin. Oo. Last day of our trip. Since meron pa kami ng mga natirang budget, syempre hindi naman we really made sure na yung money na natanggap is may i-alat namin, na ibibigay namin sa lahat. Dahil malaki pa yung natira, so nagkaroon pa kami ng street sharing sa mga street children. So, we bought some snacks. So, since marami kami, we split our groups into 3 at first. We split our groups into 3. So, hinati-hati namin yung food para marami kami mabigyan, para hindi lang kami concentrated sa isang lugar. So, kasi iniiwasan din namin yung pagkaguluhan kami, yung dudumugin kami ng mga bata o ng mga makakita. And the funny thing is, kasi nag-start, meron yung part na tayo sa may Magellan's Cross. Talagang sinundan kami. Tapos iniwasan na namin. Tapos yung last stop na namin, sila pa rin yung nakikita namin. So, medyo well-off. Well-off naman. Humihingi sila kasi ang plano talaga namin para talaga sa mga less fortunate talaga. Yung sa walang-wala talaga. Sa mga bata, sa mga makikita namin matatanda sa daan. Kahit pa paano, mapasayman lang namin sila sa simpleng snack na may bibigay namin. So, yun. We call this paying it forward. Yeah. Hindi lang kasi siya talaga trip ng tropa. Kumbaga, it's also our way of sharing what God has blessed us. So, kumbaga, kung kayo, if you plan to go on a trip with your friends or something, it would be much fulfilling if you do it the same. Kasi parang yung hindi lang kasi siya yung fun for you guys. Yun din yung way na makikiano kayo sa ibang tao. You'll reach out with kumbaga, other yung people. fun hindi lang nasa inyo, may share nyo din. Yung joy. You came from heaven to take my place on this earth, and died for me to show what I'm really worth. You took it all to pay the price to set me free. My God, you did it all for me. So if I fail to bring you praise for love you sent to take my place, I've realized that I can never give enough. So with a cry from this heart of mine, I lay it all, I lay this life, and I pray, Lord, that it's your will, not mine.